Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga. At syempre meron tayong ginagawa dito sa ating shop, isang CRV na Gento mga bossing, no? Honda CRV. Okay, galing pa ng Lipa, Batangas ng ating kliyente. Dumating sa atin mga bossing, wala nang refrigerant. Okay, so wala nang lamig. Wala, as in zero. Tama ba? Zero ba? Okay, wala nang load na refrigerant. Pero syempre, nag-check kami. Binaba na namin yung buong system mga bossing para ma-check kung nasaan yung position ng leak. Pero ang maganda naman sa ating kliyente ay meron siyang dalang mga pyesa, kaya hindi tayo mahihirapan na hanapin pa yung leak dahil una, meron silang dalang bagong evaporator na pwedeng pinagdududahan namin na nandito rin yung leak. So hindi na namin siya ililik test dahil may dala naman siyang bagong evaporator. So goods na yon, ikakabit na namin yon. Kasi itong ating evaporator, kung titingnan namin mga bossing, meron siyang mga senyales o palatandaan nandito talaga yung leak. Pero kung gusto namin siyang patunayan, pwede namin siyang ilik test. Pero dahil nga may dala siyang bagong evaporator, ay ikakabit na namin yun. At meron din siyang dalang condenser mga bossing. So may piyesa siyang dala. Ang wala lang, nung chinek namin yung compressor mga bossing ay may bomba pa naman, na naligtis na rin naman namin, ay wala naman siyang leak, no? Pero nakita namin yung kanyang pulley ay hindi na gano'ng kaganda. Kaya dito kami nag-advise na magpalit ng panibagong pulley assembly. Pakita namin sa inyo. Yan mga bossing, no? Yung ating pinakang pulley ay medyo malaki na ang kain. So pagka po dumulas yan o hindi na kumapit ng maganda ay magkakaroon lang ng trouble yung ating bomba ng compressor. So kaya advice namin palitan na. Ang target din sana ng kliyente ay palitan na, pero nakita naman namin hindi pa black oil. So may bomba pa rin naman, kaya hindi na muna natin siya papalitan. Pero syempre sa atin mga bossing, kung kaya naman na may magpalit, anong year model? Syempre, tinitingnan din natin yung year model. Pero kung halimbawa hindi pa, kayang palitan ng bago, at wala naman masyado kami nakikita na issue, syempre, mas mainam yung nakakatipid tayo. Hindi tayo gagastos ng ganong kalaki. At may advice din kami mga bossing na magpalit na ng isang, dalawa sana mga boss, no? Pero yung budget nga tinitingnan natin eh. So, isa lang muna ang advice namin na kahit yung isang side ay i-high speed na namin yung pan. Asan ba yung pan ito? Ayun. Eto mga bossing ay pinapalitan na namin ng Toyota rin naman yun na Denso. Hindi pala Toyota. Denso pala mga bossing, sorry. Okay, Denso rin naman pero hindi na ganito nipis o kaliit. Tapos ang maganda rito sa ating Honda na Gento mga bossing ay kahit hindi na palitan ng housing, so hindi na i-convert yung housing, pasok po dito yung ating kinakabit na high speed na auxiliary fan. Pakita namin sa inyo yan mamaya para makita natin yung mga hindi na kino-convert na housing sa ating radiator na pwede namang ikabit yung motor lang at saka yung blade natin mga bossing. Okay, so yun lang gagawin natin dito sa ating CRV. Walang load ng refrigerant, pero palit na ng evaporator at condenser mga bossing. At isang mga sekreto mga bossing sa ating aircon sa ngayon, sa panahon natin ngayon, kung halimbawa gusto nyo talagang mag-improve na mas maganda, yung pagpalit ng mas malakas na auxiliary fan or yung ating condenser fan kung sa aircon, no? Pati sa radiator mga bossing. So ito yung stock ng ating CRV. So yan yung mga sekreto. Bukod sa system mga bossing, bukod sa maayos na linya or malinis, maganda, isa tong pinakang nakakatulong sa ating pagpalamig ng aircon tong magandang speed or buga ng ating fan. Kagaya niyang stock na yan, pinalitan natin or ipapalitan natin siya ng ganito kalaki. So denso rin naman tong stock niya pero mas mababa ang RPM nito kumpara dito sa ikakabit nating panibago. So denso rin to mga bossing. So ito yung mga high speed natin na mga nakakabit din to sa mga pang BIOS mga boss. Sa BIOS mga bossing ay isa lang ang pan na nakakabit. So ang pinapalamig niya ay dalawa, isang condenser at isang radiator. So kaya yung lakas nito kumpara dito sa ating stock ay syempre mas malayo. Kumbaga sa electric pan mga bossing ay naka number 1 lang to, ito gagawin nating number 3 na yung speed. Okay, so yan yung mga isang sekreto na sa mga luma mga bossing, kasi ang tinitingnan natin sa mga brand new ngayon, bukod sa mga malalaki na yung pan, syempre matataas din yung RPM, magaganda rin yung radiator at saka condenser. So syempre yung ganong kaganda
ina-apply din natin sa mga luma natin, lalo na kung ang ating sasakyan, kagaya niyan, meron bang lumabas na mas modelo sa kanya, tinitingnan natin yung pinaka-version nila kung bakit nagkaroon ng ganong upgrade sa ating aircon system, mga bossing. Okay, so yan lang naman, share namin sa inyo itong ating pagpalit dito sa ating condenser fan o sa ating auxiliary fan. Okay, mga bossing, ito na yung ating Honda CR-V na ilagay na natin o nabuo na natin ating mga piyesa at nakapag-load na rin ng refrigerant. Gaano ba kaganda ang dapat na reading na nakukuha ng ating aircon, low side sa high side, mga bossing, no? Yun po ay depende sa ganda ng kondisyon ng mga piyesa at setup or ganda ng performance sa mga piyesa natin, circulate ng refrigerant, ganda ng mga fan, condenser, so lahat yan kung nasa tama, mga bossing, ay makakakuha kayo ng hindi naman ganito, pero halos parehas dapat na mababa ang reading. Ang low side natin ngayon ay mga nasa 20 lang, mga bossing. Tapos ang high side natin wala pang 150. Yung wala pang 150, mga bossing, ay tama lang yan pagdating sa ganitong klima ng panahon, dahil medyo parang umaambon ng konti, no? Yung klima ng panahon na hindi mainit. So makikita natin dito, mababa sa 150. Makikita natin dito na kahit siya ay aabuti ng 200 pagtanghali, pasok pa rin siya. Hindi ka mukha ng malamig na nga ang klima ng panahon, nandun ka na sa 200 or mataas ka sa 170 o 80. Pagdating ng tanghali ng mga bossing, sigurado ako high pressure yun. Okay, so maganda na tong ganito na mababa sa 150 sa ganitong klima ng panahon. So very good to, mga bossing. Siguro dahil nga maganda ang naging reading dahil dun sa ating bagong condenser, kahit na hindi siya replacement, magandang blow ng pan or malakas na pan, tama ang sukat ng langis, syempre yung setting ng valve sa loob, so halos perfect, mga bossing, yung nakuha natin dito sa ating CR-V, no? Kaya aasa tayo dito na mas tatagal ang buhay niyan. Pangalawa ay yung response ng lamig, kagaya niyan, parang yung automatic niya, mga bossing, no? So very good siya. Babalik ba? Yun, bumaba ulit. O yan yung reading, mga bossing. Pagka ganitong panahon, dapat mababa talaga ang makukuha ang reading. At syempre yung lamig sa loob ay tingnan natin kung gaano kaganda. Okay, meron siyang mababa sa 10 degrees Celsius. Bakit naman nagpapatay sa hindi yung ilaw ko? Okay, mababa sa 10 degrees Celsius, mga bossing. Setting ng ating thermostat ay nasa halos sagad. Sagad na natin, pero nag-automatic. Ito, speed ng hangin. Okay, circulate dito, tama naman. So very good naman, mga bossing. Mababa sa 10 degrees Celsius. Okay, so yun yung medyo maayos na mga reading, mga bossing, pagdating sa low side, high side. At sigurado tayo pagka ganyan ay medyo mas titibay or mas gaganda pa ang response ng lamig. Lalo na pag nakapag-circulate na ng maganda yung ating refrigerant at nakapag-combine na ng maganda kay langis yung ating freon o yung refrigerant natin. Okay, ayun lang, mga bossing, no? Pagka may mga ganitong Gen 2, check nyo na yung ating speed ng fan. Check nyo na yung linis ng ating system para makakuha ulit kayo ng response na mas magandang lamig. Dahil magtitingin tayo, mga bossing, sa ating year model ng ating sasakyan kung kailangan na ba talaga siyang linisin. Kasi pag natutuyo na po or na babara na or bumabara na dun sa ating condenser yung mga langis na nasunog, siya na po yung magkakaroon ng problema para hindi makapag-circulate na maganda yung ating refrigerant dun, para tanggalin yung init ng ating compressor, mga bossing. Okay? So share lang namin sa inyo yung CR-V na yan. Hindi tayo nakakuha ng dating lamig niyan dahil nga dumating sa atin ay wala ng refrigerant. Pero maganda ang reading na nakuha natin ngayon. Okay?